Stove! Yo, good day guys, and po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. Nakaraang araw kasi meron akong isang vape na nabili. Hindi na ito yung ipinakita ko nung nakaraan. Nabenta ko na yun. So may isa pang dumating and naisip ko na since wala akong cartridge, no? Nasira kasi itong cartridge no isa kong vape. Subukan ko kaya ako na i-modify itong unit na to at gawing RDA yung connector. Kita nyo, hindi pa lang masyadong pulido pero actually bakal itong nasa ilalim, hindi yan basta pandikit lang. Nilagyan ko lang siya ng kulay itim, no? Kung natatandaan niyo yung sa Light 40 Light 40, yun, kapareho siya na ito. Ito mismo yun, yung sa Light 40, and tinabasan ko na lang ng yun, carbide bore, no? Para maihugis natin dito sa kanyang dito sa kanyang salpakan ng ati. So hindi mo na to pwedeng gamitin. Actually RDA na siya and rebuildable na itong gagamitin natin atomizer. Paano ko siya ginawa? Simple lang, tinanggal ko yung sensor. Then yung connector ng sensor, hindi ko lang na-picture naging switch na ito guys, pakita ko. Yan, kita nyo ba ito? Ito switch na to, yung pinakang air inlet nya, yan na yung mismong switch. Kung mapapansinin nyo, kapag pinindot ko, yan, umiilaw siya, diba? Kita nyo ba? So, pwede na tayong magsalpak dito. Mas maganda yung mga atomizer na na mas maliliit. And hindi naman ako nahirapang mag-convert since wala naman tayo halos ginalaw. Tinanggal ko lang yung mga pins, kakabit ko na lang sa mga nagpapagawa. And tingin ko mas bagay dito yung mas maliliit na atomizer. Meron kasi ako mas maliliit na atomizer. Yun nga lang, wala na yata itong Pwede rin siguro to. May coil ba to? May coil siya. Hindi ko pala natanggal yung coil nung in-stock ko. Okay. Nilalagyan ko siya neto para medyo ayan o, kita nyo umiilaw. Nadedetect niya. So, naipakita ko to nung nakaraan sa Facebook and sa TikTok, no. Pinost ko rin ng short yata dito sa YouTube. And ang gagawin natin ngayon, susubukan nating i-fire itong 0.6, no. May nag-chat sa akin nung nakaraan, sabi niya, pwede pala yun. Yes boss, actually may mga atomizer din na naka-ready na para sa mga mesh coils, no. Actually mas maganda yung mesh coils na mga ganito kasi mas matipid sila sa battery. Kung halimbawa yung 0.2 na mesh coil ohm rating ay mailagay mo sa mga ganitong unit. Yan, ito naman yung double barrel na Bufu Mosquit, no. Ayan, Mosquit siya. Mosquit. Yan. Mas matipid yung mga mesh coil. Napakatagal gamitin ng baterya ninyo, no. Kasi nga bababa yung consumption. So super siya, super efficient. Yan. And tetestingin na natin to. Isang mapapansin niyo, lagay natin to. So kapag inilagay ko siyang ganyan, so detected na ba siya? Ayan, detected na siya. So ang gagawin lang natin is ipipress natin ito. Kita niyo nagbabaga siya. And sakto yan kasi ito yung 0.6, no. Bago ito. So ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng cotton. Awkward nga lang siya. Mas maganda yung mas maliliit. Gaya nito. Kung mabuild ko sana to, no. Mas maliit, 22 yata ito. Pero halos magkasing laki lang naman yata. So maganda dito guys, subukan natin i-recotton and pwede na natin gamitin. Parang nga pala to, tawag nila dito stove. Stove type na setup ng mesh coil.
No, para nakasalo lang siyang ganun. Tapos lalagyan mo siya ng cotton. Ay, boss. So, subukan natin lagyan siya ng cotton. Hindi ko na masyadong papagandahin yung cotton. Tetest lang naman natin. Okay, tuloy natin to. May nagpagawa na customer. So, nandito tayo sa part kung saan lalagyan natin siya ng cotton. Subukan ulit natin i-prime. Maganda naman, oh. Stove. So, ito yung cotton niya. And, subukan natin siyang ilagay dito. So, ang diskarte lang dito, guys, papanipisin natin ng konti. Then, subukan natin i-roll. Ayan. Then, subukan natin ilagay dito sa ibabaw. Ganyan lang diskarte kapag naka stove. Tapos pwedeng ano yan, patakan na muna natin dito sa ilalim para kumapit siya. Para kumapit siya dun sa mesh coil natin. Kita nyo ba? Tapos saka natin gugupitin. Okay. Then, itry natin yun, ikot dito. Dapat medyo expose ito. Yan, ididiin natin na konti dito. Yan, dapat nakalapat siya dyan. Medyo napanipis yata yung cotton ko pero pwede pa rin. Medyo aplusin natin dito sa ibabaw para lumapat siya dito sa coil o sa mesh coil. Saka natin patakan ulit. Tingnan natin kung uusok ka. So hindi mo isinusuot yung bulak. Diyan lang siya nakapatong. Kita nyo ba? Ayan, focus natin konti. Nakapatong lang siya. Try nating i-burn ng konti ito. Para mawala yung mga alam mo yung mga imperfection. Okay. Nangangamoy Yakult. Yakult kasi nilagay ko. Susubukan natin kung magpa-fire, no? Ito yung button niya. And tingnan natin kung magpa-fire. Magpa-fire, guys. Oh, ang ganda. So ganun lang siya, no? Ipapatong nyo lang yung cotton. Kasi stove type nga eh. Subukan ko nga kung okay kapag hinipak. Oh, kapal na usok. Kapal na usok. Pwede to. Yung mesh coil natin, ginawa nating stove type. Pwede naman siya, maglalak siya dito eh. And isa pang maganda dito, walang katulad itong mod na to. Itong pod na to ay RDA type na. Di ba simple lang? Wala lang siya. Naririnig niyo ba? Ang lakas. Ang ganda. Ang ganda. Makapalumusok yung ganito. Kapal, oh. Pwede, pwede. So, ito yung ating X-Slim SQ na ginawa nating RDA type, no? Okay guys,
Yun. Maraming salamat sa panonood guys, and ito po mali si Daddy Win. Ingat kayo, bye-bye. Ganda. Oof!